Laging sinasabi ng karamihan habang buhay may pag-asa. Tama yan, pero alam mo kung ano ang masakit na katotohanan. Kahit may pag-asa ka nga kung wala kang ipon, litan kang umasa hindi sa sarili mo kundi sa iba. Ang sakit isipin, 'di ba? Kasi totoo, habang malakas ka, may kakayahan kang magtrabaho, mag-ipon at maghanda. Pero pagdating ng araw na manghina ka, magkasakit o mawalan ng trabaho, doon mo marirealize kung gaano kahalaga ang maliit na ipon na sana ginawa mo dati. Ang ipon ay hindi lang pera. Isa itong kalayaan. Kalayaan na hindi ka mangutang kapag may emergency, kalayaan na hindi ka umasa sa anak o sa kamag-anak o sa gobyerno. Pero kung wala kang ipon, kung gusto mong maging independent, mapipilitan kang humingi at yun ang pinakamabigat na pakiramdam. Yung gusto mong tumulong pero ikaw ang laging tinutulungan. So ang values dito, number one, responsibilidad. Ang ipon ay tanda ng pagiging responsable. Hindi lang ang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Number two, pagpaplano sa kinabukasan. Hindi mo alam ang darating na panahon, pero pwede kang maghanda ngayon. Number three, pagpapaalaga sa dignidad. Ang taong may ipon, di kailangan manikluhod o humingi. Number four, disiplina at sakripisyo. Ang pag-iipon ay hindi madali pero mas mahirap ang walang ipon. Number five, ang pag-ibig sa sarili at pamilya. Kapag nag-iipon ka, pinoprotektahan mo rin ang kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Habang buhay, oo, may pag-asa, pero sana habang may pag-asa, matutunan mo na rin ang mag-ipon. Kasi darating ang panahon na ang ipon mo ang magbibigay sa iyo ng pag-asa, hindi ibang tao. Kaya habang malakas ka pa, habang may kakayahan ka pang mag-ipon, simulan mo na. Dahil kapag dumating ang oras na wala ka ng kinikita, ang ipon mo ang magiging sandigan mo, hindi awa ng iba.